sigurado ba kayo sa gagawin natin? Kinakabahan kong tanong sa mga kaibigan kong sina Kaloy at Berto. Kailan ba tayo hindi naging sigurado sa ganitong gawain, Jacob? Balik tanong ni Kaloy sa akin. Huwag mo sabihin naduduwag ka na kay tagal-tagal na natin ginagawa to. Gayon ka pa ba magkakaganyan? Saad naman ni Berto. Hindi naman sa ayaw kong tumuloy, kundi natatakot lamang ako sa susunod naming target. Ayon kasi sa sabi-sabi ng mga matatanda sa baryo namin, ang pamilyang nakatira sa tuktok ng bundok ay hindi ordinaryong mga tao. Mga tao lang sila sa umaga tapos nagiging halimaw naman tuwing gabi. Hindi ko naman sigurado kung totoo ba ang kanilang sinasabi o sadyang naninira lamang ng kanilang kapwa. Pero parang nabahag ang buntot ko nang makita ko ang bahay na pinaplano naming nakawan. Ordinaryong bahay lamang yon, ngunit parang may kakaiba. Malaking bahay kubo na napapaligiran ng mga pananim ang bakuran. Mayroon pang mga nakapastol na kambing sa hindi kalayuan na abala sa pagkain ng damo. Dahan-dahan na kaming lumapit sa bahay sa maingat na paraan para hindi kami mapansin. Pero nang akmang bubuksan na ni Kaloy ang bintana, bigla akong napatakbo palayo. Jacob, saan ka pupunta ha? Hindi ako nakalayo ng tuluyan dahil agad na hawakan ni Berto ang damit ko at kinaladkad niya ako pabalik. Ano ba? Talaga bang uuwi ka? Jacob, isipin mo, panggamot ng nanay mo nakasalalay rito. Mariing wika ni Berto na sinubukang baguhin ang isip ko. Jacob, mayaman ang pamilyang ito. Jackpot tayo rito, tol. Singit naman ni Kaloy. Sige. Sagot ko na lang para hindi na kami mag-ingay at baka kami ay mahuli pa. Habang pinapasok namin ang bahay, hindi ko talaga mapigilang matigilan at magdalawang isip sa aming gagawin. Parang nakukonsensya na ako sa pagnanakaw namin. Pero dahil nadadala na rin ako kina Kaloy at Berto, inilabas ko na ang daladala kong bag at nagsimulang isilid ang mga mamahaling bagay na aming makukuha. Manghang-mangha ako sa mga gamit na naroon. Pati sina Berto at Kaloy ay hindi rin makapaniwala. Purong ginto ang lahat ng bagay at sobrang daming pera sa mesa at sala. Simple lang naman ang bahay pero napakagara ng loob. Puno na ang mga bag namin pero parang hindi nababawasan ang kayamanan na naroroon. Hoy mga tol, grabe! Hali kayo! Biglang sigaw ni Berto na tila manghang-mangha sa kanyang nakita. Sa sobrang pagtataka, lumapit naman kami ni Kaloy at hindi na napigilan ang mga sariling maupo sa harapan ng hapag. Ang mahabang mesa ay punong-puno ng masasarap na pagkain. Iba't ibang putahe ang nakahanda at talagang nakakatakam kahit amoy pa lang. Agad na sinunggaban ni Kaloy at Berto ang pagkain. Subo rito, subo roon. Panay naman ang lunok ko at nagsimula ng dumampot ng pagkain pero binitawan ko rin nang maalala ang paalala ni nanay na huwag basta-basta mahalina sa anumang nakahain sa iyong harapan. Ang sabi niya, anong malay mo, baka patibong lang yon at baka yun pa ang ikapahamak mo sa huli. Tumayo ako at lumayo kahit takam na sa masasarap na pagkain. Nag-iwas ako ng tingin at pinigilan ang aking sarili. Jacob, hindi ka ba kakain? Tanong ni Kaloy. Hindi na, sagot ko sa kanya. Ikaw rin, bahala ka. Libre na nga to, ayawan mo pa. Saad naman ni Berto pero hindi na ako sumagot. Para makaiwas sa tensyon ng pagkain, naglakad-lakad ako sa sala. Tahimik naman ang bahay at mukhang walang tao. Doon na rin nagsimulang mabuhay ang kuryosidad ko sa nakatira dito. Sabi kasi nila hindi ordinaryong tao ang mga nakatira sa bahay na yon. Kaya naman napapaisip ako kung paano sila hindi naging ordinaryo. Upang masagot ang katanungan ko, tumingin-tingin ako sa paligid, sa kanilang mga gamit. Nagbabaka sakaling may mahanap na sagot kung anong klaseng tao ba ang nananahan doon, pero wala naman akong mahanap. Wala ring larawan na makikita, walang dokumento.
Ang aparador at kabinet ay puro gintong hayop na figura lamang ang laman. Walang bakas ng pagkakakilanlan sa may-ari ng bahay. Ititigil ko na sana ang aking ginagawa nang mapansin ang hagdanan patungo sa itaas. Napaisip pa ko dahil kubo lamang naman yung bahay, tapos sa labas hindi naman halata na mayroon itong pangalawang palapag. Sa pagtataka ko at kuryosidad, dahan-dahan akong pumanhik sa hagdan, pero matapos ang ilang hakbang, napasubsob ang mukha ko sa hawakan ng hagdan dahil sa pagtulak ni Kaloy. "Bilis, baka may kayamanan pa rito!" Aniya. "Bagal mo naman, Jacob! Ako na nga mauna!" Sabi naman ni Berto at binangga pa ko sa kanyang pagtakbo. Nauna ang dalawa at pumasok sa nag-iisang kwarto sa itaas. Sumunod na rin ako dahil nagtataka sa bigla nilang pagtawa. Tawa sila ng tawa, tuwang-tuwa. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi kung ang bubungad sa loob ng kwarto ay punong-puno ng pera mula sa sahig hanggang sa higaan. Purong pera lamang ang tanging makikita. Nagniningning ang mga mata namin, nasisilaw at agad na kumuha. Kung saan-saan na namin inilagay, sa bulsa, inipit sa sapatos, sa sombrero o maging sa punda ng unan na nakita namin sa gilid. Pero nagdalawang isip ako at sa huli ay ibinalik ko ang perang aking kinuha. Ibinaba ko rin ang bag na puno ng mga ninakaw naming gamit. Hindi ko alam pero may bumubulong sa akin na hindi na lang makisali sa aming balak. "Oh, wag mo sabihing ayaw ka sa kayamanan, Jacob!" Sambit ni Kaloy nang mapansin ang aking ginawa. "Ay nako, napakaarte mo! Kahit na sino makakita ng ganitong klaseng kayamanan, hindi na bibitawan yan. Maliban lang sa iyo na ewan kung ano na naman ang nasa isip mo." Mahabang saad ni Berto habang binibilang ang pera na nasa kanyang kamay. Napabuntong hininga na lang ako sabay iwas ng tingin. Habang bitbit ang mga ninakaw kanina, bumibigat ang aking pakiramdam. Ayaw ko naman talagang maging kawatan, pero dahil sa pangangailangan at kahirapan ng buhay, nadadala na rin ako. Pero alam kong mali yun. Uuwi na ako. Ayaw ko nang gawin to. Ayoko na maging kawatan. Saad ko sa kanila. "E di umuwi ka. Baka nakakalimutan mo nangangailangan ka ng malaking halaga para sa operasyon ng nanay mo. Ipapa-opera mo siya para gumaling, hindi ba? Tapos ngayon bigla kang bibitaw? Para na rin sinabi mong mamatay na lang ang nanay mo." Muling saad ni Berto. "Bahala na. Ayoko na talaga." Matapos yung sabihin, nagmadali na akong lumabas ng bahay. Binilisan ko talaga ang paglakad at hindi na tinangkapang lumingon at baka magbago na naman ang aking desisyon. Nang medyo nakalayo-layo na ako, bigla akong napalingon nang may napansing pagliwanag. Nagmula yun sa bahay na ninakawan namin. Paglingon na paglingon ko sa bahay, biglang nagbago ang lahat. Naging maliit ang may kalakihang bahay kubo. Nawala ang mga kambing na nakapastol. At naging bato ang mga pananim na kanina lang ay sumasabay pa sa ihip ng hangin. Maririnig din ang pagsigaw ni Kaloy at Berto, kaya naman nagmadali akong bumalik. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin sina Berto at Kaloy na nakalutang sa hangin. Parehong walang malay. Sa tabi nila ay ang dalawang matatandang sa tingin ko ay mag-asawa. Bago pa man ako makapagsalita, inunahan na nila ko. "Ang sino mang magtangkang magnakaw sa pagmamay-ari namin ay hindi namin pinapalampas. Parurusahan namin at sisiguruhin namin na magsisisi," sabi ng matandang lalaki na ang talim ng tingin sa akin. "Kung gusto mong ibalik namin ang buhay ng mga kasama mo, kailangan mong makipagtulungan sa amin," sabi naman ng matandang babae na hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang pinupunto. Anong ibig niyong sabihin?" Hindi sila nag-abalang sagutin ang tanong ko. Sa halip, nag-iba ang kanilang anyo na ikinalambot ng mga tuhod ko. Bahagyang lumaki ang kanilang mga hubog. Naglalakihan ang mga kamay at paa
Nagtutulisan ang mga kuko, naging maitim din ang balat. May katawang tao pero may buntot at mukhang isang toro. Umuusok pa ang ilong at ang mga sungay ay tila nagtatalimang mga patalim. Napasigaw ako sa itsura nila at nagmamadaling lumabas, pero paglabas ko ay nasa harapan ko sila kaagad. Kahit saan ako lumingon, mukha nila ang bumubungad hanggang sa wala na akong mapuntahan. May bigla na lang ding lumitaw na makapal na usok na agad pumulupot sa aking katawan, dahilan upang hindi na ako makakilos. Sa puntong ito, ikaw ang magiging alas namin upang tugisin ang matagal na naming hinaharap. Saad ng lalaking halimaw. Wala ka nang magagawa, bata. Kung hindi mo gagawin ang nais namin, kamatayan ng mga kasamahan mo ang magiging kapalit. Saad naman ng babaeng halimaw na may pagbabanta. May kung ano siyang hinugot sa isang kahon. Isang kwintas na katulad din ng kwintas na nasa kanilang leeg. Lumapit ang babaeng halimaw at isinuot sa akin ang kwintas na yon. Hindi naman ako nakapalag dahil sa makapal na usok na pumipigil sa akin at dahil na rin sa sobrang takot. Ang kwintas na yan ay ang hiyas na nagtataglay ng kakayahan at kapangyarihan naming mga sarangay. Gagamitin mo ang kapangyarihan na yan upang tugisin ang bawat aswang na matutukoy mo. Kapag may panganib sa paligid, iilaw ang hiyas at oras na para gampanan mo ang mahalaga mong misyon. Ang kalabanin at puksain ang sinuman at anumang lahi ng aswang. Dagdag pa ng babaeng sarangay. Namutla ako pagkarinig noon. Sobra-sobra na nga ang takot ko sa kanilang dalawa. Makakarinig pa ako ng aswang na siya pang kinatatakutan ko. Pero hindi na ako nakapagreklamo dahil na magsalita ang lalaking sarangay. Nang salitang sila lamang ang nakakaintindi ay nagdilim ang aking paningin at nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko, ako ay nasa bahay na. Nakahiga ako sa sahig habang nasa upuan naman si Nanay Corazon. Tulog na siya at halatang pagod na pagod. Tumayo ako para pumunta sa kusina. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Pero pagdating ko sa kusina ay biglang umilaw ang kwintas na nasa leeg ko. Nagulat pa ako at tinangkang hubarin yon pero ayaw matanggal sa aking leeg. Nataranta ko nang lumakas pa ang ilaw nito, ngunit hindi nagtagal, parang may kung anong sumanib sa akin at naging iba ang aking ikinikilos. Kalmado kong lumabas at napatingin sa direksyon na itinuturo ng hiyas. Hindi ko alam kung anong sumapi sa katawan ko at namangha na lamang ako sa mga sumunod na nangyari. Wala akong nararamdamang takot. Hindi rin ako natakot na baybayin mag-isa ang kagubatan. Kahit pa sobrang dilim ang aking dinadaanan. Nakarating ako sa kalsada ng lugar namin na bihira lang kung may dumaan dahil dito madalas nangyayari ang pambibiktima ng mga aswang na nag-aabang sa kung sino mang daraan. Naabutan ko ron ang mag-inang lumalaban sa isang aswang. Agad na kumilos ang mga paa ko at nagmamadaling humakbang patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ako sa aswang, agad ko itong hinila sa leeg at ibinalibag sa ere. "Umalis na kayo!" Baling ko sa mag-ina. Sugatan na rin kasi ang bata. Nang makaalis na sila, agad kong hinarap ang aswang. Hindi ko maintindihan pero bigla na lang nag-iba ang aking anyo. Ako ay naging sarangay. Gusto ko sanang matakot na mapagtanto ang pagbabagong anyo ko pero hindi ko na kontrolado ang aking sarili. Wala akong ibang nasa isip kundi tapusin ang buhay ng aswang. Ang matutulis kong kuko ay agad na lumapat sa muka ng aswang. Sa sobrang lakas ay tumilapon yon. Hindi ko naman siya hinayaang makakilos. Agad ko siyang sinugod at hindi na hinayaang makalaban pa. Pinagsusuntok ko ang kanyang muka hanggang sa mabasag ang kanyang bungo. Ibinaon ko rin ng paulit-ulit ang aking mga kuko sa kanyang lalamunan na halos mapugot na ang kanyang ulo.
Ilang sandali pa, itinaas ko ang aking kanang kamay at bigla na lamang lumitaw ang isang mahabang sibat na agad ko ring isinaksak sa katawan ng aswang. Dahil doon, tuluyan ng binawian ng buhay ang naturang nilalang. Tumayo ako at dumistansya sa katawan. Ilang sandali pa, lumitaw ang mag-asawang sarangay. Ganyan nga, bata. Ganyan nga. Puri ng babaeng sarangay. Tinapik-tapik naman ako sa balikat ng lalaki. Hindi kami nagkamali sa pagbigay ng hiyas sa iyo. Paano? Umuwi ka na makapagpahinga ka dahil bukas mapapasabak ka na naman sa bakbakan. Bumalik ako sa anyong tao pero hindi pa rin nawawala ang kung anong sumapi sa akin. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na tumango at yumuko sa mag-asawang sarangay at makalipas lang ang ilang segundo ay nasa bahay na ako. Sa aking pagpasok, doon lang ako nakabalik sa orihinal kong pagkatao. Abot langit pa ang kaba at pagtataka sa nangyari pero kahit anong isip ko ay iisa lamang ang natukoy ko at yon ay ang mag-asawang sarangay. Kinilabutan ako ng husto pero tumahimik na lamang ako nang magising na si nanay. Baka mas lalo pa siya mag-alala kung ano ang aking sasabihin. Meron na siyang iniinda at ayaw ko na yung madagdagan pa. Nang kumalman ako, pumasok ako sa aking kwarto at ako ay natulog na. At katulad ng sinabi ng mag-asawang sarangay, pagsapit ng gabi kinabukasan, napasabak na naman ako sa matinding bakbakan kalaban ang dalawang mapangahas na aswang. Itinatago ko sa aking damit ang hiyas na kwintas bago ko humaharap kay Nanay Corazon. Baka kasi magtanong siya at madulas pa ko sa aking pagsagot. Jacob, huwag ka munang lumabas mamayang gabi, anak. May nangyari na naman kasing pambibiktima ng aswang dun sa kalsada. Mabuti na lang at may nagligtas sa mag-ina. Sabi ni nanay na may pag-aalala. Tahimik lang akong naupo sa hapag samantalang inihanda naman ni nanay ang kanyang naluto na para sa aming agahan. Lugaw, kaunting pansit at kape. Kumain ka na, anak. Pagpasensyahan mo na't yan lang ang meron tayo. Mabuti nga at pinautang pa ako ni Maring Silvia ng pansit. Hindi na sana kayo umutang, Nay. Alam nyo naman si Aling Silvia, basta-basta na lang yung susugod para maningil. Siya naman ang nag-alok kaya umutang na rin ako. Isa pa, hindi naman ako umutang dahil wala na tayo makain. Sige na, kumain ka na. Saad ng aking ina. Napabuntong hininga na lamang ako sa kahirapan ng aming buhay. Kung nabubuhay lang sana si tatay, hindi sana kami naghihirap ng ganito. Kasama kasi si tatay sa nasawi sa minahan sa kabilang bayan at magmula noon, naghirap na kami sa buhay. Hindi naman makapagtrabaho si Nanay Corazon dahil sa malaking bukol sa kanyang leeg. Kahit sa bahay ay hirap na siyang gumalaw. Ako naman 15 anyos pa lang at hindi nakapag-aral ng maayos gawa ng kay layo-layo ng paaralan at mas kailangan kong kumita para sa ikabubuhay namin ni nanay. At yun na nga ang dahilan kaya napapasama ko kina Kaloy at Berto. Kung may pera lang sana ako, hindi sana tayo maghihirap. Natigilan ako ng pagkapako sa aking bulsa ay may nahugot akong pera. Totoong pera, bigla akong nagtaka sa aking bulsa at sa bawat paghugot ko ng kamay sa loob nito, hindi lang isa o dalawang perang papel ang aking nakukuha. Sa aking pagtataka, nagmamadali akong pumasok ng kwarto at tiningnan ng maayos ang mga perang yon kung totoo nga ba talaga o hindi. Hindi ako makapaniwala pero natuwa na rin ako. Agad kong inilagay sa pinakababa ng aparador ang mga perang nahugot ko sa bulsa. Nang makakuha ko ng malaki-laking halaga, itinigil ko na ang pagkapa doon. Kumuha ko ng 1,000 at nagmamadaling nagpaalam kay Nanay Corazon. Patakbo ko pang tinungo ang pamilihan. Pagdating ko sa palengke, una kong binili ang mahalagang bagay, lalo na ang gamot ni nanay. Huminto rin ako sa tindahan ng karne at bumili. Abot langit ang tuwa ko
dahil sa wakas makakakain na rin ako ng karne sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos mabili ang lahat-lahat ay umuwi na ako sa bahay. Habang binabaybay ang daan pauwi, dinig na dinig ko ang usapan ng mga tambay sa gilid ng daan. Ngayon pa lang yata nangyari na may kumalaban sa aswang, hindi ba? Oo nga ang tapang siguro ng taong yun. Hindi naman tao yung nagligtas sa mag-ina at kumalaban sa aswang. Ang sabi ng mag-ina, halimaw rin daw. Halimaw? Ano namang halimaw? Aba, malay ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Kung sino o anuman ang halimaw na yun, sasambahin ko talaga siya kung ipagpapatuloy niyang pagtatanggol sa mga tao laban sa mga aswang. Baka sugo ng Diyos. Siguro nga. Walang nakakaalam pero katulad ng sabi mo, pre, sasambahin ko rin ang halimaw na yun sa pagliligtas sa mga tao. Kasi wala namang ibang may kakayahang gawin yun. Oo, tama ka. Napangiti ako sa mga sinasabi nilang yun. Kung alam lang sana nila na ako yun. Hindi ko na sila binigyan ng pansin. Nagmadali na akong bumalik sa bahay para makapagluto at makakain na kami ni nanay. Ngunit pagdating ko sa bahay, napahinto ako at napatingin sa kapitbahay. Nung una hindi ko alam kung bakit, pero nang mapansin ko ang pag-ilaw ng hiyas na kwintas, alam ko na kung ano ang dahilan. Ipinasok ko muna sa kusina ang aking mga pinamili. Napatanong pa si nanay kung saan ako galing at ang dami kong bitbit. Sinabi ko na lang sa kanya na lutuin niya kung anong gusto niyang lutuin. At nagpaalam na rin ako na aalis lang saglit. Dumiretso ko sa bahay ng aming kapitbahay at dahil magtatanghali na, wala akong nakitang tao sa kanila. Madalas kasi silang nasa pamilihan kapag ganitong oras dahil meron silang pwesto doon. Sinuyod ko ng tingin ang bahay nila mula bakuran hanggang silong at likod pero wala akong nakitang kahina-hinala. Pero nang mapatingin sa kakahuyan sa unahan, may napansin akong tao na agad ding tumakbo pagkakita sa akin. Sinundan ko ang taong yun at habang sinusundan ko siya, napapansin kong hindi siya ordinaryong tao at tama nga ang hinala ko nang mawala siyang bigla sa aking paningin. Alam kong nandyan ka lang, lumabas ka na, mariin kong sabi. Pero nung sandaling yon, hindi na ako ang may kontrol sa aking sarili, kung hindi ang kapangyarihan ng hiyas ng kwintas. Damang-dama ko ang kakaibang lakas sa aking katawan. Naging mas matalas pa ang aking paningin at malinaw na nakikita ang mga bagay-bagay kahit nasa malayo. Kahit mahihinang kaluskos ng dahon ay aking naririnig at hindi nagtagal, lumabas din ang taong aking hinahabol. Katulad ng aking inaasahan, isa siyang aswang na nasa anyong tao pa rin. Anong sadya mo sa bahay na yon? Diretso kong tanong sa kanya. Buntis ang anak na mag-asawang yon. Nararamdaman ko, naaamoy ko ang bata sa kanyang sinapupunan. Sagot ng aswang. Kung ganun, hindi mo ba naramdaman na magiging katapusan mo na oras na galawin mo ang batang yon? Tanong ko sa kanya. Humalakhak lang ang lalaking aswang. Pinagtawanan ako ng pinagtawanan. Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Binabalaan kita. Huwag mong tangkaing galawin ang sino mang tao sa lugar na ito. Tumawa ulit ang aswang. Aniya pa, anong magagawa ng isang katulad kong bata laban sa kanya? Nang hindi ko na nakayanan ang kanyang kadaldalan at tawang nakakainis, ay sinimulan ko na siyang sugurin. Sa sobrang bilis ng aking pagkilos, hindi na malayan ng aswang ang paglapit ko sa kanya. Agad ko siyang sinakal at itinaas sa hangin. Naging purong dilaw na ang mga mata ko at unti-unting nagbago ang anyo hanggang sa maging isang sarangay. Agad din nagpalit ng anyo ang aswang at naglakas loob pang kalabanin ako. Isa kang sarangay? Bulalas niya na hindi makapaniwala. Ngunit sa halip na tumakbo ay sinubukan pa niyang sumugod. Kahit pa man sa sobrang bilis ng kanyang pagkilos, naiilagan ko pa rin dahil tila nababasa ko na ang kanyang susunod na gagawin. Hinayaan ko siya ng hinayaan. Umatake siya ng umatake habang iniilagan ko naman ang bawat tira niya. Habang tumatagal,
tumigil ang aswang at dumistansya na sa akin. Naiilagan mong bawat pag-atake ko, pero hindi ibig sabihin nun hindi kita kayang patayin. Nakapatay na ng sarangay ang lahi namin dati at dapat ka ng kabahan dahil ikaw na ang isusunod namin. Pagbabanta ng aswang. Baka ikaw ang dapat kabahan dahil wala akong pinapatawad na aswang. Mariin kong sagot at susugad na sana ako para tapusin siya nang may sigawan akong narinig sa di kalayuan. Papalapit ng papalapit ang sigawang yon sa kinalalagyan namin at dahil doon nakakuha ng pagkakataon ang aswang para tumakas. Susundan ko sana siya pero hindi ko na nagawa nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Jacob, ikaw ba yan? Agad na bumalik ang anyo ko bilang normal na tao. Nawala na rin ang kapangyarihan ng hiyas ng kwintas at hindi na ito umilaw pa. Dahan-dahan akong lumingon at bumungad si Lolo Divino, kapatid ng yumao kong Lolo Dionisio. Ano ginagawa mo dito sa gubat? Umaga naglalakwatsa ka na naman ba? Tanong niya sa lasing na boses. Kasama ni Lolo Divino ang mga kaibigan niya na katulad niya ring lasing. Nagsisigawan at nagkakantahan ni hindi na nga maituwid ang kanilang paglakad. Pauwi na rin po ako, Lo. Tara na po. Sagot ko at inalalayan na siya sa kanyang paglalakad pauwi. Lumingon ako at hinanap ang aswang pero wala na talaga yun doon. Tuluyan na siyang nakatakas. Umuwi na lang muna ako dahil hindi naman na umilaw ang hiyas. Ibig sabihin, wala itong nararamdamang panganib sa paligid. Pagsapit ng gabi, bandang 6:00 pa lamang ay nagbabantay na ako sa bakuran. Matamang nakamasid sa kapitbahay at baka lumitaw ulit doon ang aswang. Habang ako ay nag-aabang, tinanong ako ni nanay. Napapansin ko na parang may kakaiba sa iyo, anak. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Aniya at naupo sa aking tabi. Agad ko namang itinago sa damit ang suot na kwintas bago ko siya sinagot. Ano po bang napapansin niyo, Nay? Parang may kakaiba sa iyo eh. Mula nung bumalik ka nung nakaraang gabi galing sa galaan ninyo ng katropa mo, parang ibang tao ka na. Sagot ni Nanay Corazon na pati siya ay hindi na sigurado sa kanyang sinasabi. Hindi ko na rin maintindihan pero para lang may nagbago sa iyo. Kinabahan ako sa sinabing yon ni Nanay. Sa isip ko baka naging sarangay na rin ako sa kanyang paningin. Iniba ko na lamang ang usapan at inaliw si Nanay hanggang sa umilaw ulit ang hiyas. Pagtingin ko sa bahay ng kapitbahay, kitang-kita ko ang aswang na nakakubli sa isang sulok sa may bandang sagingan. Pinilit ko si Nanay na pumasok na sa loob ng bahay at nagmadali na akong nagpaalam na may pupuntahan lamang. Nagtanong pa siya pero hindi ko na siya sinagot at nagmamadali akong tumakbo sa likod ng aming bahay. Dumiretso ko sa kakahuyan bago pa man magbagong anyo at mapansin ng aming mga kapitbahay. Nang mag-anyong sarangay na ako, agad kong pinuntirya ang nakakubling aswang sa may sagingan. Palihim ko itong hinila at dinala sa kalagitnaan ng gubat. Hindi ko na siya pinatawad, sinakal ko siya ng sinakal hanggang sa mabali ang kanyang leeg. Hinawakan ko ang kanyang ulo at hinila pahiwalay sa kanyang katawan. Nangisay na lamang ang kanyang katawan at ibinagsak ko yun sa lupa. Binitiwan ko rin ang pugot na ulo nito at inapakan na agad din namang nabasag. Pero nagtaka ko dahil kahit napatay ko na ang aswang, umiilaw pa rin ang hiyas. Napatingin ako sa paligid at sa hindi inaasahan tumilapon ang hiyas matapos akong banggain ng isa pang aswang. Agad din naman akong tumayo at hinarap siya. Sa pagkakaalala ko, isang aswang lang ang aking makakalaban. Hindi ko inaasahan na may iba pa palang aswang na naroroon. Umatungal ang aswang na parabang isang mabangis na hayop sa kagubatan. Masama ang tingin nito sa akin at mas lalo pang naghabaan ang kuko niya dahil sa galit. Dinig na dinig ko rin ang pagtatangis ng mga bagang nito at hindi nagtagal sumugod na siya sa akin. Sinalubong ko naman ang umataking aswang.
Inilagan ko at nang makatsyempo ay hinawakan ko yun sa paa at inihagis sa kabilang direksyon ng kakahuyan. Napakalakas ng tunog ng pagsalpok ng katawan niya sa isang puno. Hindi ito agad nakatayo at tumingin na lamang sa akin. At paglapit ko naman sa kanya, "Papatayin kita! Papatayin kita!" Sunod-sunod niyang sambit na palipat-lipat ang tingin sa akin at sa bangkay ng unang aswang. Sumugod siya ulit pero kontrolado ko na ang sitwasyon. Nababasa ko ang kanyang galaw at bago pa man nito magawa ay inuunahan ko na siya hanggang sa napaghiwa-hiwalay ko ang kanyang mga kamay, binti, ulo sa kanyang katawan. Lakas ng kamay lang ang ginamit ko sa pagpuksa sa dalawang aswang. Matapos kong mapatay ang dalawa, dahan-dahan nang nawala ang ilaw ng hiyas. Bumalik na rin ako sa normal at tunay kong anyo. Pagkakita ko pa sa nakahandusay na bangkay ng dalawang aswang, agad akong napalayo sabay takip sa aking ilong. Sobrang sangsang ng amoy at naduduwal ako pagkakita ko sa nagkagutay-gutay at nagkalat na laman. Napatakbo na rin ako pauwi bago pa man may makakita sa akin. Pagdating ko sa bahay, hindi ako pumasok kaagad. Naghugas muna ako ng kamay at sinigurong hindi mangangamoy aswang. Pagkatapos saka lamang ako pumasok. "Oh, nandito ka na pala, anak. May mga bisita ka. Kanina ka pa nila hinihintay," sabi ni nanay pagpasok ko sa loob. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang makilala ang dalawang taong nakaupo sa hapag kasama ni Nanay Corazon. Ang mag-asawang sarangay, nasa anyong tao at nakangiting nakatingin sa akin. "Kumusta ka na, Jacob? Mukhang abala ka ngayon na. Nagustuhan mo ba ang pagtatrabaho sa amin?" Makahulugang sambit ng matandang babae. Hindi mo naman sinabi nagtatrabaho ka na pala," sabi ni nanay na mahihimigan ang tuwa sa kanyang boses. Napalunok ako at napaupo na nanginginig sa katapat na upuan ng mag-asawa. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa pero kahit anong tingin ko ay parang normal na tao lamang sila. Hindi na ako nakapagsalita pa kahit na gusto kong itanong kung anong ginagawa nila sa bahay. Pinagsaluhan na lang namin ang nakahandang pagkain sa mesa na sabi ni Nanay Corazon ay galing sa mag-asawa. Nagdadalawang isip ako sa mga pagkain pero dahil masasarap na mga putahe, napilitan akong kumain at iwaksi sa isip na hindi mga ordinaryong tao ang kasabay namin. Pagsubo ko sa naturang pagkain, wala naman akong napansin at parang ordinaryong pagkain rin lang ng tao ang mga yon. Ganadong-ganado rin si Nanay Corazon kaya hindi na ako umimik pa. Pagkatapos naming kumain, sinundan ko na sa labas ang matandang lalaki habang kinakausap ng asawa niya si nanay sa loob. "Mabuti naman at ginagawa mo ng maayos ang tungkulin mo, Jacob. Huwag ka rin magpakakampante dahil sa susunod ay hindi lang isa o dalawang aswang ang makakalaban mo. Malay natin, baka natunugan na ng buong lahi ng mga aswang ang pagpuksa mo sa kanila. Hindi nalalayong umatake sila ng sabay-sabay." Hindi ko na naiintindihan na nangyayari. May kasunod pa ba? Mapapalaban pa rin ako? Ilan? Ilang aswang pa ba makakalaban ko? Naguguluhan kong tanong. Sa isip ko kasi, 1 o 2 beses lang akong makikipaglaban sa mga aswang. Hanggat hindi mo pa napapatay ang aswang na pumatay sa anak namin, hindi matatapos ang laban mo sa kanilang lahi. Ano? Teka muna. Pinatay ng aswang ang anak ninyo? Bakit hindi kayong tumugis doon? Tanong ko na medyo mataas na ang aking tono. Tumahimik na lamang ako at napayuko nang biglang humarap sa akin ang lalaki. Hindi ako makatingin ng diretso dahil alam kong isa siyang halimaw. Iniisip ko baka bigla siyang mag-anyong sarangay. Ikaw ang tutugis sa aswang, Jacob. Desisyon niya ng hiyas at ng kaluluwa ng anak namin. Ikaw ang pinili at wala ka nang magagawa. Sagot niya sa akin. At huwag mo rin kalimutang nakasalalay sa misyon mong ito ang buhay ng mga kasama mo. Kung hindi mo magagawa ng tama ang misyon,
Hindi na babalik ng buhay ang mga kasama mo. Sa oras na pumalpak ka, tuluyan na silang mamamatay. Dagdag pa niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Napatango na lang din dahil ako ay naguguluhan. Ayaw ko rin namang mawala sina Berto at Kaloy. Kapag natapos mo ang misyon, ako na mismo ang gagamot sa karamdaman ng Nanay Corazon mo. Sabi ng matandang babae na kalalabas lamang. Sigurado po kayo? May pagdududang tanong ko. Kahit kami mga halimaw, kaya pa rin naming gumamot ng tao. Nagpaalam na ang dalawa at hinatid namin sila ng tingin ni Nanay Corazon. Nauna nang pumasok si Nanay sa loob ng bahay. Hinintay ko lang din munang mawala sa paningin ko ang mag-asawang dahan-dahan na naglalakad papalayo. Nang makalayo na sila ng kaunti ay bigla na lang silang nawala pagkurap ko ng aking mga mata. Hindi na rin ako nagtaka. Mga halimaw sila at marahil may kakayahang mawala sa isang iglap lang. Sabay pumasok na rin ako sa loob ng bahay at dumiretso na sa aking higaan. Kailangan kong magpahinga ng maayos para nasa kondisyon ang katawan ko sa oras na mapalaban sa aswang ngayong gabi o kinabukasan. Kinaumagahan, bungad na bungad ang usapan tungkol sa natagpuang bangkay ng mga aswang doon sa gubat. Iba't ibang opinyon naman ng mga tao ang nagsilabasan. Ang iba ay nagtatalo dahil sa magkasalungat na paniniwala. 2 aswangan na tagpo ang patay. Malamang sila-sila lang din na nagpatayan. Ibibida nyo na naman yung superhero nyong halimaw hindi naman yan totoo. Malakas na sambit ni Mang Rogelio na halatang nakainom na. Anong sila-sila lang din na nagpatayan? Ano, nag-agawan ng biktima? Ganon? Ano pa ba? Nag-aagawan din ang mga yan sa kanilang biktima, kaya malamang sila-sila lang ang nagpatayan. Sagot ulit ni Mang Rogelio na siguradong sigurado sa kanyang sinasabi. Hindi, katulad din yan nung nangyari sa mag-ina nung nakaraan. May nagligtas sa biktima at hindi nalalayong ang halimaw na nagligtas sa mag-inang yon ang pumatay dyan sa 2 aswang sa gubat. Singit ni Mang Caryo. Wala naman kayong patunay. Puro kayo salita, puro kayo dada. Hindi nyo naman maiharap sa amin ang tagapagligtas nyong halimaw na yan. Bakit ba kontra na lang kayo ng kontra? Wala naman kayong ambag sa bayan natin. Tanong pa kayo ng tanong, hindi naman kayo naniniwala. Kung maging masaya na lang kaya kayo dahil may pumapatay na sa mga aswang. Pasalamat nga tayo kahit paano nababawasan ng peligro dito sa lugar natin. Basta, hindi totoo ang tagapagligtas na halimaw na yan. Sagot na naman ni Mang Rogelio at naglakad na pauwi. Wala namang kasi silang panama sa mga tao dahil 2 lang silang hindi naniniwala at ayaw tanggapin na mayroon silang tagapagligtas laban sa mga aswang. Napahigpit na lang ang kapit ko sa plastik na aking bitbit. Napaaga kasi ang punta namin ni Nanay Corazon sa pamilihan dahil bagsak presyo ang lahat ng paninda sa araw na ito. May araw kasi sa pamilihan ng bayan na nagbabagsak sila ng presyo. Yung mga panindang hindi gaanong mabenta na maaari pa namang mapakinabangan. Pagdating namin sa bahay, dumiretso na sa kusina si Nanay para makapaghanda ng tanghalian. Nasa likod ng bahay naman ako para maghanda ng panggatong. Sisibakin ang mga naputol ng kahoy. Habang ako ay nagsisibak, umilaw ang hiyas at agad akong napatingin sa aking unahan. Mula roon tanaw ko ang pulubing paika-ikang naglalakad sa lubak-lubak na daan. May karga-karga siyang maitim na sako at mayroon pang nakasukbit na bayong sa kanyang balikat. May nakasunod ding tuta sa kanya na walang paa sa unahan. Sinundan ko ng tingin ang pulubi hanggang sa tumapat sa bahay at huminto. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Tiningnan ko lang siya hanggang sa siya ay nagsalita. Iho, pwede bang makahingi ng tubig? Mahina niyang sabi. Tumayo ako para sana lapitan siya pero naunahan ako ni Nanay Corazon na kalalabas lamang. Ikinuha niya ng tubig ang pulubi at inimbita pang kumain. Pumwesto sila sa lamesa sa labas. Ibinalik ko na lang din ang aking pansin sa aking ginagawa at nagpatuloy sa pagsisibak ng kahoy. Pero binantayan ko pa rin sa sulok ng aking paningin ang pulubing pinapakain ni Nanay.
Umiilaw pa rin kasi ang hiyas at siya ang itinuturo nito. Nang magsimula na siyang kumain, hinubad niya ang telang nakabalot sa kanyang ulo na halos tumakip na sa kanyang muka. Doon ko lang din siya nalinaw na namukaan. Isang matandang babaeng pulubi, kulubot na ang muka, mahina ang pagsasalita at umaalog na ang bibig. Mahinang-mahina na rin siyang gumalaw at halos hindi na maiangat ang kutsara para sumubo. Naghanda na rin si nanay ng panibagong damit dahil sobrang punit-punit na ang kanyang suot-suot. Habang inaasikaso siya ni nanay, abala namang lumalakad-lakad ang kanyang aso na may 2 paa lamang. Nakangudngod sa lupa ang baba nito habang umuusad. Pinagmasdan ko lang silang pareho. Hindi pa naman sumasanib sa akin ang katauhan ng sarangay kaya kalmado lamang ako. Pagkatapos ayusin ni Nanay Corazon ang matandang pulubi, nagpaalam na ang matanda na aalis na siya at malayo pa ang kanyang lalakarin. Uuwi kasi ako sa amin at kung magtatagal ako rito, baka abutin ako ng gabi sa daan. Mabagal pa naman akong lumakad. Mahinang sambit ng matanda. Inalalayan pa siya ni nanay palabas ng bakod naming kawayan. Tumayo na ako at lumapit sa kanila para malinaw na mapakinggan ang kanilang usapan. Saan po ba kayo uuwi? Tanong ni Nanay Corazon. Doon sa Sitio Masilang. Sagot ng matanda na itinuro pa ang bundok. Sa likod kasi noon ang sityong kanyang sinasabi. Naku, sobrang layo pa ng lalakarin ninyo. Ipapahatid ko na lang po kayo. May padyak naman ang tiyuhin ko na pwede nating hiramin. Alok pa ni nanay. Ay naku, wag na. Nakakahiya. Pinakain mo na ako, binihisan at pinabaunan pa. Huwag ka na mag-abala pa, kaya ko maglakad. Sanay na ako maglakad. Hindi na lang din pinilit ni Nanay Corazon ang matanda dahil ayaw naman niya magpapilit. Inalalayan na lang siya ni nanay hanggang sa unahan at hinatid na lang ng tanaw habang papalayo na. Tiningnan ko ang hiyas. Umiilaw pa rin ito at makalipas ang ilang sandali ay mas lalo pang lumiliwanag ang kwintas. Nagmamadali kong ipinasok ang mga sinibak na kahoy at nagpaalam kay nanay na may pupuntahan lamang sandali. Pinigilan ako ni nanay dahil hindi pa ako nakakapagtanghalian pero hindi na ako nakinig sa kanya at nagmamadaling sinundan ang dinaanan ng matandang pulubi. Habang binabaybay ko ang daan, mas lalong lumiliwanag ang hiyas. Nararamdaman ko na rin ang kapangyarihan nito at presensya ng sarangay na handa nang sumanib sa akin. Binilisan ko ang paglalakad. Tumakbo na rin ako para masundan at malapitan ang matanda. Pagdating ko sa mismong paanan ng bundok, nakita ko na ang matanda na kumakatok sa nag-iisang bahay na naroroon. Nagtago muna ako at pinagmasdan ang susunod na gagawin ng matanda. Pinagbuksan siya ng babaeng buntis at pinapasok pa. Nagmamadali na akong lumabas sa pagkakatago bago pa man may mangyaring masama sa buntis. Habang ako ay papalapit, kitang-kita ko kung paano haplus-haplusin ng matandang pulubi ang tiyan ng babae na nag-abot sa kanya ng tubig. Huminto muna ako saglit at tahimik silang tiningnan sa bintana at nang tumalikod ang buntis, napatuwid ang tayo ng matanda at dahan-dahang nag-anyong aswang. Tinakbo ko na ang bahay at pagdating sa mismong pinto ay ganap na akong nag-anyong sarangay. Nagsisigaw na rin ang buntis dahil nakadagan na sa kanya ang matandang aswang. Akma na sanang kakalmutin ang kanyang tiyan na mahawakan ko ito sa kamay at walang pagdadalawang isip na binali ko yun. Dinala ko sa labas ang matandang aswang at doon sinubok ang kanyang kakayahan. Kumpara sa naunang 3 aswang na aking nakalaban, mas agresibo ang matandang aswang at mas malakas. Matataas ang pagtalon nito at napakabilis kumilos. Kung hindi ka mag-iisip ng mabuti, ikaw ay kanyang mapupuruhan. Kahit na ganun pa man, may tiwala ako sa bertud ng hiyas ng sarangay. Alam kong poprotektahan ako nito laban sa kapahamakan sa aswang na aking kaharap.
Tumalo ng aswang at itinutok ang nagtutulisan niyang mga kuko sa akin. Hindi naman ako nagpatalo at sinalubong siya sa hangin. Nakita ko kung paano nagulat ang aswang sa ginawa kong pagsalubong at dahil sa pagkakagulat niyang yun, nakakuha ko ng pagkakataong tamaan siya. Ang matutulis kong kuko ay dumiretso sa kanyang tiyan at ang malapatalim kong sungay ay tumama sa kanyang muka. Bumagsak ang aswang at agad na napadaing dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Nakakaawa ka sa anyo mong pulubi, pero mas masahol ka pa sa demonyo sa anyo mong aswang. Saad ko habang pinagmamasdan siyang humihiyaw sa sakit dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Hirap nang makakita ang kanan niyang mata na napuruhan sa pagtama ng aking sungay. May 3 malalaking hiwa naman ang kanyang tiyan matapos tamaan ng aking mga kuko. Maraming dugo ang nawala sa kanyang katawan at kitang-kita na ang kanyang panghihina. Sinubukan niya pang tumayo pero bumagsak lang din siya. Hindi ko na rin siya hinayaan pang makatayong muli sa pamamagitan ng pagbali ng kanan nitong binti. Nanlaban pa siya at sinubukan akong abutin pero nahawakan ko ang kanyang kamay at agad ko rin yung binali. Doble-doble ang kanyang paghihaw matapos ko yung gawin. Sino ka? Sino ka at anong atraso ko sa iyo para gawin mo to sa akin? Aniya sa kalagitnaan ng kanyang pagdaing. Hindi mo ako kilala at hindi mo na rin ako kailangang kilalanin. Ang tanging atraso mo lang sa akin ay ang pagtangka mong pambibiktima sa buntis na yon. Sagot ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng masama at pagkatapos ay pagapang na umusad. Tinangka niya pang makatakas pero hindi ko na yon pinabayaan. Huwag mo nang subukan pang tumakas dahil buo na ang desisyon kong tapusin ka. At ang ginagapangan mong lupa ang iyong magiging libingan. Hinawakan ko siya sa ulo at walang sali-salitang ginilitan ng leeg gamit ang aking kuko. Nangisay ang kanyang katawan at bumaha ng dugo sa lupa. Nagulat ako nang bigla na lang sumigaw ang babaeng buntis. Base sa kanyang pagsigaw, para siyang nasa panganib. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naabutan ko siyang may hawak-hawak na kutsilyo na nakatuon sa alagang aso ng matandang aswang. Hindi na yun mukhang aso, kundi mukha na ring aswang na nagbabalat kayo lamang. Kumpleto na ang mga paa niya at mahaba ang bias. Nag-uunahan sa pagtulis ang kanyang mga kuko, pangil at ngipin. Matitingkad ang mga taingang may katulisan sa dulo. Mapupula ang kanyang mga mata at ang kanyang buntot ay hugis patulis na rin. Nag-aalangan itong lumapit sa buntis dahil sa hawak na kutsilyo. Pero nang makatsyempo ay wala siyang atubiling inatake ang buntis. Kaunti na lang sana lalapat na ang mga kuko nito sa tiyan ng babae. Mabuti na lang naabutan ko pa at mabilis na naihagis palabas ng bahay. Sinundan ko rin kaagad ang asong aswang at katulad ng kanyang amo, hindi ko na pinatagal pa ang kanyang buhay. Hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataong makaatake pabalik sa akin. Nang mahawakan ko siya sa paa ay agad kong inihambalos sa lupa at pinaulanan ng kalmot hanggang sa magkagutay-gutay ang kanyang katawan. Nang mapatay ko na ang asong aswang, binalikan ko ang buntis at tiningnan ang kanyang kalagayan. Wala namang masamang nangyari kaya hindi na ako nagtagal pa at baka may iba pang makakita at makakilala sa akin. Bago ko umuwi sa bahay, bumalik na ako sa normal kong anyo. Mabilis na kumalat ang balita. Usap-usapan muli sa buong lugar ang nangyaring pagligtas ko sa buntis at paglaban sa aswang na pulubi at sa alaga nitong asong aswang. Napadayo kasi ang buntis malapit sa amin dahil manganganak na at nangangailangan ng kumadrona. May kapitbahay kaming dating kumadrona at kahit wala na siya sa serbisyo ay patuloy pa rin tumutulong sa mga tao, lalo na sa mga babaeng nanganganak. Sabi ko sa inyo, hindi ba? Totoong may halimaw na nagliligtas sa ating mga tao laban sa mga aswang. Sabi ni Aling Florencia. Totoo talaga, nasaksihan niyo ni Belinda. Sabi ni Aling Jesusa, ang kumadronang nagpaanak kay Belinda, ang babaeng buntis na aking iniligtas.
Yan talaga nagpapatunay na hindi lahat ng halimaw ay masama. Tingnan nyo, ang halimaw na tagapagligtas natin mga tao laban sa aswang ay tunay na mabuti. Sabi pa ng isa sa aming mga kapitbahay. Kung makikilala ko lang yung halimaw na tagapagligtas natin, yayayain ko yung makipag-inuman. Biro pa ng isang tambay. Walang halimaw na papatay ng kapwa halimaw. Bagkus ay magkakampihan pa ang mga yan. Biglang singit naman ni Mang Rogelio na may daladalang bote ng alak. Napatingin naman ang lahat sa kanya. Ang sabihin mo, Rogelio, naiinggit ka dahil hindi mo makuhang ipaglaban ng iyong nasasakupan laban sa mga aswang. Sagot ni Mang Caryo na kararating lang din. Nung ikaw pang itinuturing na kapitan dito sa sityo natin, wala kang nagawa para labanan ng mga aswang, yung mga kumikitil ng buhay ng mamamayan. Oo nga, naiinggit ka lang. Halos magkakasabay pang banggit ng lahat. Dati kasing kapitan ng lugar namin si Mang Rogelio, pero nang magsimula ang pambibiktima ng mga aswang ay wala siyang nagawa para protektahan kaming nasasakupan niya. Marami ang namatay na kasityo namin at walang sinisi ang lahat kundi si Mang Rogelio. Wala kasi siyang maayos na desisyon at hindi maganda ang pamamalakad niya kaya siya ay tinanggal sa pwesto. Hanggang ngayon ay bakante pa rin ang posisyon ng kapitan sa aming lugar. Nagkasundo naman ang lahat na wag na kaming magbotohan ng mamumuno kung katulad lang din ni Mang Rogelio ang papalit. Manahimik kayo! Malakas na sigaw ni Mang Rogelio. Kung makasatsat kayo para namang may nagawa kayo sa lugar natin, wala rin naman kayong ipinagkaiba sa akin dahil nung pinagpiestahan ng mga aswang ang sityo natin, wala rin kayong nagawa para iligtas sila. Nagsiksikan at nagsitago rin lang naman kayo. Dahil sa madamdaming sinabing yon ni Mang Rogelio, tuluyang nanahimik ang lahat. Totoo naman dahil nung panahong nasa edad 5 anyos ako nung sumalakay ang mga aswang sa lugar namin, nagtatakbo at nagsipagtaguan lang ang lahat dahil sa takot. Walang nagawa ang kahit na sino para iligtas ang mga biktima sa aming sityo. Sa madaling salita, hindi lang si Mang Rogelio ang masisisi sa nangyaring yon. O ano? Ba't tumahimik kayo? Totoo naman, hindi ba? Nasampal ko rin kayo ng katotohanan. Galit na sigaw pang muli ni Mang Rogelio saka mabilis na lumakad papalayo. Naging mabigat ang damdamin ng lahat sa pag-alis ng matanda. Nanumbalik sa alaala nila ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Pareho pang naluha dahil halos lahat ng pamilya ay may nasawing buhay sa pangyayaring yon. Tahimik lang akong nakasandal sa bakod ng aming bahay. Nang isa-isa nang nagsipasok ang aming mga kapitbahay, tumalikod na rin ako para pumasok na rin. Subalit bigla akong napalingon at napakunot ang noo pagkakita sa isang lalaki. Noon ko lang siya nakita sa buong buhay ko. Kilala ko kasi ang lahat ng tao sa aming sityo maliban na lang sa mga dumarayo dito. Hindi ko alam kung bakit naagaw ng lalaking yon ang aking pansin. At dahil hindi ko siya makilala kahit anong isip ko kung sino siya, tumalikod na lang ako at pinagwala yung bahala. Ngunit bigla na lamang umilaw ang hiyas. Naalerto ko at napatingin muli sa kinaroroonan ng lalaki pero wala na siya doon. Lumapit ako kung saan siya nakaupo kanina. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid pero hindi ko na siya mahanap pa. Lumakas ang liwanag ng hiyas kaya naman pinakiramdaman ko ito ng maayos at sinundan ang direksyong itinuturo nito. Sa pagsunod ko roon, natagpuan ko ang lalaking nakaupo sa sanga ng malaking kahoy. Mayabong ang dahon ng punong yon pero malinaw ko siyang nakikita dahil sa kapangyarihang aking taglay. Mataman itong nakatingin sa bahay sa hindi kalayuan, pangiti-ngiti at naglalaway. Nang umabot sa aking ilong ang amoy niyang taglay, natukoy ko agad na siya ang aswang. Nang lumabas ang mag-asawa sa kanilang bahay at nagpaalam sa kanilang 2 batang anak, inihanda ko na ang aking sarili dahil alam kong ang mga batang yon ang pupuntiryahin ng aswang. At hindi nga ako nagkamali
dahil nang pumasok na ang mga bata sa bahay, agad na nag-anyong aswang ang lalaki, mukha yung butiki na gumagapang pababa sa puno. Mabilis ang kilos ng lalaking aswang na namalayan ko na lang nasa bubungan na ng bahay. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila na handa nang pumulupot sa leeg ng batang nakadungaw sa bintana. Nagmamadali na rin ako at bago pa man lumapat sa leeg ng bata ang dilang yon, nahawakan ko na at saka walang pagdadalawang isip ko yung pinutol. Nagulat ang aswang sa bigla kong pagsulpot at kasabay noon ang napakalakas niyang paghiyaw. Nakatakip pa ang magkabilang palad sa kanyang bibig dahil nag-uunahan ang dugo sa pagtulo. Nagulat din ang dalawang bata sa nangyari, lalo na sa presensya namin ng aswang. Sinabihan ko silang huwag matakot at habang kinakausap ko sila, nakakuha ng pagkakataon ang aswang na sumugod sa akin. Pero dahil malakas ang pakiramdam ng saranggay na sumapi sa aking katawan, agad akong nakailag at napasubsob sa lupa ang aswang. Madali rin itong nakatayo at sumugod na naman. Sa pagkakataong yun, ako naman ang nagulat. Humaba ang dila niyang naputol at agad na kumapit yon sa aking kaliwang braso. Mainit ang dila na parabang nagbabaga pero hindi ko yon ininda. Hinawakan ko ito at hinila palapit sa akin. Nataranta naman ang aswang at nang malapit na siya sa akin ay hindi ko na siya pinakawalan. Hinawakan ko siya sa kanyang leeg. Sinakal ng napakahigpit hanggang sa hirap na siyang makahinga. Kumalas naman ang dila niyang kumapit sa braso ko at pinutol ko ulit yon. Nagpupumiglas ang aswang at nangungusap ang kanyang mga mata. Binitiwan ko ito saglit dahil parang meron siyang sasabihin. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Inutusan lamang ako! Aniya na lumuhod pa sa aking harapan. Sino? Maiksi kong tanong. Si Don Filipo! Pinag-utusan niya ako maghanap ng batang dadalhin sa kanya! Pagtatapat ng aswang sa akin. Sino naman ang Don Filipo na yan? Usisa ko pa. Siyang namumuno sa angkan naming mga aswang. Isa rin siyang aswang. Makapangyarihan pa sa akin. Siya ang nag-utos sa aming mga aswang na sumugod dito sa lugar niyo para makapambiktima ulit. Ulit? Sinakal kong muli ang aswang. Kayo rin bang sumalakay sa amin 10 taon na nakararaan? Marahang tumango ang aswang. Sa sagot niyang yun, kumulo ang aking dugo. Ang sarili kong dugo at ang dugo ng saranggay na sumasanib sa akin. Hindi ko na pinatagal ang buhay ng aswang na yon. Tinapos ko na siya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbaon ng matutulis kong kuko sa kanyang katawan. Tumagos-tagos yon hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Pagbagsak ng aswang, agad akong tumalikod para puntahan ang mag-asawang saranggay. Ibabalita ko ang sinabi ng aswang pero napatigil ako matapos mapansin ang bulto ng kung sino sa may puno sa hindi kalayuan. Nang lingunin ko yon, nagmadali na siyang tumakbo. Hinabol ko rin agad dahil itinuro ito ng hiyas. Mabilis ang kung sinong yon na agad na nakalayo sa aking paningin. Pero kahit ganoon, alam kong nasa paligid lamang siya dahil umiilaw pa rin ang kwintas. Pinakiramdaman ko ng maayos ang kwintas hanggang sa matukoy ko kung nasaan siya. Nang marinig ang kaluskos ng mga dahon sa itaas ng puno, umilag ako agad para hindi matamaan ng pag-atake ng kung sino man na nasa aking likuran. Pagtingin ko, ang bultong hinahabol ko pala na isa ring aswang. Nagtago siya sa itaas ng puno. Maliksi at agad na ibinida ang naghahabaan at nagtutulisan niyang mga kuko. Bawat pag-atake niya ay puro kalmot subalit nagagawa ko naman yung ilagan. Hindi muna ako umatake. Hinayaan ko muna siyang sumugod ng sumugod hanggang sa mapagod. At makalipas ang ilang sandali, mababakas na sa mga kilos niya ang panghihina. Naghahabol na siya ng hininga. Sino ka? Anong pakay mo sa lugar na ito? Tanong ko sa kanya. Lumipas muna ang ilang segundo bago siya nakasagot. Ikaw, sino ka? Anong dahilan mo para patayin ang mga kalahi ko? Balik nitong tanong.
Misyon kong patayin ng sino mang aswang na aapak sa lugar namin. At isa ka na ron. Agad kong nilapitan ang aswang at ginawaran ng kalmot sa muka. Napasubsob naman ito sa lupa sa sobrang lakas. Napahiyaw rin siya dahil sa sugat na kanyang natamo. 3 guhit ng sugat sa muka. Napuruhan pa ang kanyang 2 mata. Susukatin ko pa sana ang kanyang kakayahan pero hindi na siya sumugod. Dumaing na lamang siya ng dumaing. Kapag nalaman ito ni Don Filipo, matatapos rin ang buhay mo, aniya sa kalagitnaan ng kanyang pagdaing. Mas lalong nadagdagan ang tanong ko sa aking isip kung sino ba talaga si Don Filipo. Nilapitan ko ang aswang at hinawakan ko sa ulo. Sino ang Don Filipo na sinasabi mo at saan ko siya matatagpuan? Ang lakas ng loob mong tanungin kung nasaan siya. Mas dapat pa maghanap ka ng matataguan dahil sa oras na makarating kay Don Filipo na pinapatay mo ang kanyang mga nasasakupan, tutugisin ka ng buong angkan. Aniya sabay dura sa akin. At dahil wala akong nakuhang sagot sa aswang, tinapos ko na ang kanyang buhay. Ipinatong ko sa kanyang balikat ang kanyang kanang paa at saka hinila ng buong lakas ang ulo paitaas. Humiwalay ang ulo niya sa katawan at inapakan ko yon pagbagsak sa lupa. Iniwanan ko na rin ang bangkay ng aswang at naglakad na ako pauwi. Pagdating ko sa aming sityo, nagkakagulo ang lahat. Hindi gulo na dapat ikabahala, kundi gulo na may dalang saya. Nagkagulo ang lahat dahil mayroong truck na dumating. Samot-saring pagkain ang laman ng truck na ipinamimigay sa aming sityo. Nagtutulakan pa sa pila ang aking mga kasityo. Nang makita ko si Nanay Corazon na nakaupo lang sa may bakuran namin, lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Ano pong meron, Nay?" Hindi ko alam, anak. Bigla na lang pumarada riyan sa harap ang truck na yan, tapos nag-anunsyo na mamimigay raw sila ng tulong. Nagtaka nga ako eh. Wala namang tumama na kalamidad dito sa lugar natin. Sagot ni Nanay sa akin. "Bakit hindi kayo pumila, Nay?" Tanong ko pa sa kanya. Baka madisgrasya lang ako, anak. Tingnan mo mga kasityo natin nagtutulakan. Nabaling ang pansin ko sa nagkakagulong kasityo namin na hindi makapaghintay na makatanggap ng tulong mula sa truck na yun. Abala naman ang 3 lalaking naka-uniformeng kulay itim na t-shirt at pantalon na may tatak na DF Food Supplies. Nasa harapan naman ang driver nila na abala sa pagbuga ng usok mula sa nakasindi nitong sigarilyo. Naupo na lang din ako sa tabi ni Nanay Corazon at nagpatingin-tingin. Ilang sandali pa, nagsiuwian na ang mga kapitbahay naming nakatanggap ng ayuda. Pumasok na rin ng bahay si Nanay Corazon at naghanda na para sa hapunan. Pasado 5:00 na rin kasi ng hapon. Nasa bakuran lang din ako, nagsusunog ng mga tuyong dahong winalis ni Nanay kanina. Dahan-dahan na rin naghahanda sa pag-alis ang mga lalaking namimigay ng ayuda. Psst! Napaayos ang tayo ko nang marinig ang sutsut na yon at napatingin sa bakod. "May sobra pa, sa inyo na lang." Nakangiting saad ng isa sa mga nakaunipormeng lalaki. Tumango naman ako at nagmamadaling lumapit at tinanggap ang isang karton na may lamang delata at tinapay. Ngunit nung sandaling nagdikit ang aming mga daliri, may naramdaman akong kakaiba at bigla ring umilaw ang kwintas na hiyas. "Mauna na kami, salamat sa inyo." Dagdag pa niya at tinapik pa ko sa aking balikat. Sinundan ko ng tingin ang papalayong lalaki hanggang sa sumakay na ito sa kanilang sasakyan. Kinawayan pa ako ng driver bago sila lumarga. Dali-dali ko namang inihagis sa apoy ang ibinigay nila at agad silang sinundan. Mabilis ang andar ng kanilang sasakyan. Tumatakbo lang din akong nakasunod pero matapos ang ilang mabibilis na hakbang ay sumanib na sa akin ang kaluluwa ng sarangay. Nabuntutan ko kaagad ang sasakyan nila at nakuha pang makatuntong sa ibabaw nito nang hindi nila napapansin. Dahan-dahan kong binutasan ang bubong ng truck at pumasok ako sa loob. Sinuri ko ng mabuti ang loob at sa likod ng patong-patong na mga karton ng delata
ay natagpuan ko ang container na naglalaman ng sariwang dugo. Bahagya pa yung kumukulo. Tiningnan ko rin ang maiitim na plastik sa tabi at doon na mas nabuhay ang galit sa aking kalooban nang makitang walang buhay na sanggol ang laman noon. Hindi lang isang sanggol kundi aabot sa 15. Ilang sandali pa huminto na ang sasakyan. Nagmamadali naman akong lumabas sa pamamagitan ng binutas kong bubungan. Nagsibabaan ang 4 na lalaki at binuksan nila ang likod ng truck. Magkakaharap silang naupo sa loob at pinagsaluhan ang mga sanggol. Tuwang-tuwa pa sila habang inunguya ang laman ng mga inosenteng sanggol. Nang hindi ko na makayanan ang aking nakikita, agad akong kumilos para tapusin na ang kanilang kahibangan. Hinawakan ko sa leeg ang isa sabay hagis sa ere. Ginawaran ko naman ng sipa sa sikmura ang isa na tumilapon din sa labas. Ibinaon ko sa leeg ng isa pa ang aking mga kuko at inihagis ko rin yon. Hinawakan ko naman sa ulo ang isa at paulit-ulit na inihambalos sa sahig ng sasakyan pagkatapos ay ibinalibag sa labas. Lumabas na rin ako ng sasakyan para tapusin sila pero agad nakakilos ang isang aswang at sinalubong ako pagkalabas ko. Mabuti na lang at napansin ko ang atake nito dahil kung hindi ay tatagos sa mga mata ko ang kanyang kuko. Umilag ako at napadiretso naman siya sa dingding ng truck. Sinalo ko ang kamay ng isa pang aswang nakatatayo lamang. Agad ko itong binali at inihampas sa mukha nito ang mismong nabaling kamay. Hinawakan ko ang bibig niya at pinunit. Napadaing naman ito ng napadaing pero pinatahimik ko siya sa pamamagitan ng paggilit sa kanyang leeg. Sinipa ko ang ulo na agad namang tumilapon sa malayo. Nang mapatay ko na ang isa, nagsabay-sabay na sumugod ang 3. Napaatras ako ng bahagya matapos ang sabayan nilang atake pero sila rin ang napaatras sa huli matapos kong mahawakan ang isa sa kanila at sa mismong harapan nila ay pinugutan ko yon ng ulo. Tinangkapang tumakas ng isa pero agad ko siyang naharangan at ginawaran ng suntok sa muka. Nabasag pa ang baba niya sa lakas ng pagkakasuntok ko. Inihagis ko rin siya sa itaas at sinalubong ng matatalim kong sungay pagkabagsak. Nahati ang kanyang katawan sa 2 at hindi na nakakilos pa. Agad ko namang binalingan ang natitirang isang aswang. Bakas na bakas sa mukha niya ang takot at paggapang-gapang na lamang kung kumilos. Nabali kasi ang kaliwa niyang binti matapos kong mahawakan at ihambalos sa lupa. Duguan na rin ang kanyang muka at hirap nang makakita dahil sugatan din ang kanyang mga mata. Pasimple ko siyang dinampot at itinali muna sa gulong ng sasakyan. Pumasok ako sa truck at tumingin-tingin sa loob hanggang sa may makitang mga papeles sa ilalim ng upuan ng kanilang driver. DF Food Supplies. Basa ko sa nakasulat sa taas ng papel. Maraming nakasulat sa papel, mga pangalan at address kung saan may delivery ang mga lalaking aswang. Nang halungkatin ko ang iba pang papeles, natagpuan ko rin ang pangalang aking hinahanap. Sa pinakalikod ng papel, nandoon ang pangalan ni Don Filipo na may nakasulat pang owner ng DF Food Supplies. Nirolyo ko ang mga papel at binalikan ang aswang na nakatali. Saan ko matatagpuan si Don Filipo? Tanong ko sa aswang. Wala kasi akong makitang address ni Don Filipo o ng factory ng DF Food Supplies sa mga papeles. Inulit-ulit ko pa ang tanong pero ayaw niyang sumagot. Nasagad na ang aking pasensya kaya naman niligpit ko na lamang siya at sinunog kasama ang truck na may tatak na DF Food Supplies.